witness to kindly But not with Las Cañas, who is the author of that document. Hasn't answered po, Your Honor. the presiding. Ayan mga kababayan, ito pong si Matibag ay pinagtawanan po nitong batang-batang abogado mga kababayan at ni Senator Chis Escudero. At curious ba kayo mga kababayan kung sino pala yung nasita kahapon ni Senator Robin? Ito pala siya mga kababayan, panoorin muna natin saglit ito. Ayan po. Maintain Presiding order Officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukume-komento. Kindly maintain order in the court. Hindi po Order in the sila court. allowed. Yan po pala mga kababayan ang napagalitan ni Senator Robin Padilla. Ito palang si niregla ng kaumpisa-umpisa pa. At dito mga kababayan, alam nyo, hindi naman sa pagano no, si Senator Robin Padilla ay hindi po abogado. At isa po talaga sa mga na-miss natin dito sa nagawang impeachment trial ay itong si Senator Marcolita dahil napakahusay pong abogado. Hindi lang po basta abogado na abogado lang po kasi marami po dyan abogado lalo na dyan sa prosecution, di ba? Marami po mga abogado dyan pero hindi po nila alam ang kanilang pinaggagawa mga kababayan. Natabunan po sila nitong ni Senator Robin Padilla na hindi man abogado pero mas napakahusay pa kaysa sa maraming abogado. Paano po yan nangyari, BMR, na hindi naman abogado si Robin Padilla? Parang siya patuloy ngayon na lumalabas na abogado. Tingnan nyo ito mga kababayan, no? Sana hindi one-sided ang prosecution. Senator Judge Robin Padilla. Sabi naman itong prosecution, lead counsel na itong si Jerry Luistro, abogada po ito ha. Prosecutor talaga ito pala mga kababayan. Mas nakakapagtaka kapag naging neutral ang prosecution. At kung i-defend namin ang respondent, House-led Prosecutor Jervel Luistro. Una, no? Sa unang impresyon mga kababayan, ang akala po natin, talagang si Senator Robin, walang-wala lang dito, nagsasalita siya dito, kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hindi natin magets, no, mga kababayan. Ang akala talaga ng mga bobo, wala talagang alam si Senator Robin Padilla sa batas. At ang sinasabi nila, tingnan nyo nga, pinagtawanan po ito, marami po ang nagtawa dito mga kababayan. Marami po mga bobo ang tumawa dito. Ayan, 54,000 ang tumawa dito sa post ni Senator Robin. 6 hours ago po ito, no? Pinost po ito ni Senator Robin ngayon lang. 4:41 PM, no? Sabi niya rito, kaibigang Ginang Luistro, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution, piskal ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyonan ng inosente. Mga kababayan, bago ko ituloy yan, bibitinin ko muna kayo para po magpormal tayong magpakilala. At formal ko pong ihatid sa inyo yung mga headliners na inyo pong mapapanood. Ito pong ating video mga kababayan ay malalaman po ninyo rito kung saan po ang pinaghuhugutan ni Senator Robin Padilla. Katawa-tawa nga ba itong kanyang sinabi na ito? O mayroon po itong basihan sa legalidad o sa batas? Nako, kung excited kayo mga kababayan malaman, abay wag po kayong aalis. Sapagkat tinitiyak ko po sa inyo, dito sa bidyong ito ay kakahangaan po ninyo lalo si Senator Robin Padilla. At sabihin na lang natin, wala man sa Senator Rodante Marcolita na isang abogado na isang napakahusay magtanong. Dito naman kay Senator Robin Padilla, kahit hindi abogado, mukhang mayroon po tayong nakitang potensyal na pantapat natin dito mga kababayan. Tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, sa lahat po ng mga judge dyan ngayon, no? Sabihin na lang natin, ipuwera na lang natin yung judge na abogado kasi alam talaga nila yan. Pero, tingnan nyo Senator Robin po sa lahat ng mga hindi abogado ng mga judge, nag-i-stand out po ngayon. Aminin nyo yan man sa hindi, aminin nyo mga kababayan. Pero bago yan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Ayun palaki na po ng palaki tayo, magti-300,000 na po tayo mga kababayan. Ilang tulog, ilang na lang yan, 12,000 na lang mahigit, baka naman, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sa mga ngayon palang bisita sa ating channel, paki-subscribe po kabayan. Wala pong bayad yan, like nyo at i-share nyo po. Nagugustuhan. At ito na nga po mga kababayan, nako po,
Eto. At maririnig din natin dito ang video kung paliwanag ng isang Pulse Asia kung bakit mga kababayan, ang mga Duterte ay hanggang ngayon mahal na mahal pa rin. Wow, ang galing nito mga kababayan. Ano ho? Oh. Gusto nyo ba unahin ko muna yon kung bakit mahal na mahal ng taong bayan ang mga Duterte? Unahin ko siguro muna ito mga kababayan. Mismo po ang Pulse Asia, yung may-ari po ng Pulse Asia ang nagsalita. Ano ba ang masasabi niya rito mga kababayan? Bakit mahal na mahal ng taong bayan? O bakit sa kabila ng lahat ng itong paninira sa mga Duterte, Duterte pa rin ang gusto ng taong bayan, ang sinisigaw. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po ito mga kababayan ha. Ayan o. Ayan o. 49% Duterte, Sara Duterte. Robredo 26%. Tulfo 14%. Dizon 1%. Magalong 1%. Torre. Pumasok si Torre. Nasaan si Aurelida Insertion? Mukhang wala mga kababayan. Si Reza. Hindi pumasok Nasaan? Nalagpasan patuloy siya ni Torre. Mayroon pang 0.1%. Zero nga. Mayroon nga lang zero sa una. Parang talaga parang pamilya lang siguro niya to. Si Reza, pati pamilya niya yata walang gusto sa kanya. Di ba mga kababayan? Ayan Ito po yun, no? Kahit pagsamahin pala mga kababayan, si Robredo at saka itong si Tulfo, lalabas pa rin si BP Inday Sara. Kasi 40 lang po ito no? 26 plus 14, magiging 40 lang. Si BP Inday 49. So BP Inday pa rin ang panalo at lamang mga kababayan. So ibig sabihin, let's say po yung bumoto ay 65, maaari pong makuha pa ni BP Inday dyan yung 32 million. Yung 65 million na boboto halimbawa mga kababayan, sa ating bansa, maaari pa rin pumakuha ni BP Inday yung 32 million. Diba? Kasi 49 to Yung 65 nasa ano yan Nasa ang 65 million nasa ano yan sabihin na lang natin yung kalahati niyan mga nasa kulang-kulang 33, di ba? O sa mga nasa 32 kaya pa ni BP Inday, 32 million. Sila naman mga nasa 20 million lang kahit pagsamahin mo itong dalawang ito. Di ba? Nasa 20 million lang sila mga kababayan ang boto nila. So BP Inday pa rin ang panalo mga kababayan. Kahit halimbawa mag-Vice President si Tulfo, ako sigurado ako hindi magba-Vice President si Leni Robredo. Nangyari na yan nung nakaraang 2022, hindi siya nagbumaba kay Isko Yun kasi dapat ang plano noon si Isko ang president, si Leni Robredo ang vice, magsasama-sama sila. Ayaw po nila Kasi si Robredo ngayon pa, maaari si Tulfo kasi nga si Tulfo kasi senador pa lang naman Diba? Si Tulfo maaaring maging vice president ni Leni. Pero kahit pagsama silang dalawa mga kababayan, mataas pa rin si BP Inday. At pag nagsama ito mga kababayan, mas lalo pang tataas ang boto ni BP Inday kasi yung makukuha dito ang mawawala dito kay Tulfo, hindi naman pupunta yan dito kay Leni, pupunta yan dito kay Inday. Gets nyo mga kababayan? Sige. bakit tayo naniniwala ang papunta kay BP Inday? Kasi po marami din po dito sa mga kay Tulfo, mga masa. Marami dito mga masa mga kababayan. Bagamat si Leni sinasabing mga laylayan, alam na natin yan, oligarko ang nasa likod ni Leni. Diba? Dito kay Tulfo talaga, marami dito mga marites, marami dito mga security guard, mga barangay captain, barangay tanod. Dito kasi ito lang kaya ni Tulfo na ipaglaban Pero mga malaking isyo, mga malaking tao, takot na po ito si Tulfo. No, sa mga oligarch, sa mga makapangyarihang politiko, wala na yan, di na yan maingay. Di ba mga kababayan? So dito lang siya. So makukuha ni BP Inday ang butante niya. Mapupunta tuloy dito. Instead na mapunta kay Leni, mapupunta kay Inday. So yan po yung mangyayari mga kababayan. Panoorin natin, mismo na po, ito ng Pulse Asia ang nagsabi. Can we say na parang nothing sticks with... Tingnan nyo si Senator Ruben Padilla, nanguna na po mga kababayan. At si Soto talaga, ginogrom na nila mga kababayan. Ginogrom na nila si Soto. Okay, tuloy natin mga kababayan. the Duterte name. They can behave badly, supposedly, or, issue threats, but gusto pa rin sila ng botante. Pwede, Well, can that's you say what, that? yeah.
you can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline, purportedly, what's this, decisiveness, Discipline? and of course, I'm saying supposedly discipline, allegedly decisiveness, and action, or resolute action. But of course, that's a brand. That's the brand. That's how they project themselves to be. And the other thing that they have played up fairly consistently over the past few years is that they are being persecuted by the current administration. So in that sense, their narrative is resonating, especially for certain areas that are considered their bases. And because Mga kababayan, no? Si nangunguna rito sa Vice Presidential Survey si Senator Marcolita, mga kababayan, no? Ayun, no? Senator Marcolita po pala talaga ang isa. Pwede rin pala si Bato, mga kababayan, nakakuha rin po pala ng 0.1. Cayetano 0.1. of the substantive support in those areas is the reason why they're leading, why Sara Duterte is leading in the pre-election preference for the forthcoming 2028 presidential election. Or could this preference also be a vote against, the government, the administration, because, the economy doesn't look too good. Many people are suffering from high prices, high inflation, and the VP has very high numbers in Class E, right? Yeah. Well, it says it's partly that, and I would say that it's in combination with the initial narrative of the Dutertes that they're being persecuted. Because the other thing is that who is persecuting them? They're saying that the persecution comes from administration that they believe to be, and this, I can't recall the exact words of the vice president, that we basically were left with only one vice president, implying that the president is not supposedly doing his work. So in that case, the conditions right now where people are faced with material difficulties provide credence to the argument of the Dutertes that the administration is not attentive to the concerns of ordinary Filipinos. And that doesn't help the administration any, and it definitely lends, as I said, support for the allegation and the assertion of the Duterte camp that the administration is not performing or that the president is incompetent for that matter. Can we say na parang Ayan, no, mga kababayan, ang ganda po ng isang tanong dito nitong Isdrilon, mga kababayan, na isa ba sa dahilan nito yung kahirapan? Dahil nga po ang si VP Inday Sara nanguna doon sa mga yung na qualification, yung pinakamahihirap, no? Aside from pala doon, mga kababayan, na si VP Inday Sara nanguna doon sa pinakamahihirap kasi nga po ang hirap na po ng natin ngayon, ay ang nakatulong pa dito yung nangyayari ngayon sa ating bansa na itong si Marcos, ang hirap na nga ng buhay natin, wala pa silang pinagtutuunan ng pansin kundi i-prosecute itong mga Duterte at si VP Inday Sara. Kaya lalo tuloy tumataas si VP Inday Sara sa paningin lalo na ng pinakamahihirap, pinakamabababang antas ng ating mga kababayan. Kaya talagang ito yung hirap na hirap. Ito pa naman ang pinag-aagawan nila, mga kababayan. Kasi nga dito sila ngayon babakbak. Ano may babakbak nila? Pera. Yan ang bubuhusan nila, mga kababayan. Kaya lang, yung talagang mga mga nakatanim na sa kanilang utak, kahit tinatanggap lang nila yung pera niyan, malamang. Tinatanggap nila yan, no? Sige, oo lang, oo. Pero pagdating sa butuhan, buto nila si Pipinde. Kasi alam nila, kaya lang nila mang ginawa itong mga ito, pamimigay sa amin, kasi nga gusto lang nilang bilhin. Dahil mangyayari ulit yung ganitong senaryo pagka si BBM, halimbawa, suportahan si Lene o kaya si Rafi Tulfo. Wag na tayo mga kababayan, ito na po talaga yan ang mangyayari.
It's either Leni Robredo or Raffy Tulfo ang mamanukin ng Malacanang. Kasi wala na po si Martin, makukulong na yun mga kababayan. Ilaglag na po talaga ni Marcos yun. Ngayon, ang ano na lang natin ngayon, focus tayo dito. Yung talaga magiging kalaban ngayon. Wala na pong iba dyan mga kababayan. Wala na pong iba. No? Pagka hindi po nila mapilit na ma-impeach si BP Inday, yun po yung kanilang gagawin. Siguraduhin po nila na ang itong mapaliit man lang ang lamang ni BP Inday sa dalawang ito. Kapag nagsama ba yung Tulfo, Raffy Tulfo at saka yung Leni Robredo, ay sapat na ba ito para itapat kay BP Inday Sara? Or kung sino sa kanilang dalawa yung gagawing pantapat kay BP Inday. Pero para sa akin, Leni Robredo na ito mga kababayan, ayun no, 52 versus 39, dinalapit na talaga nila kay BP Sara. Itong si Leni Robredo, wala naman itong nagawa, di ba? Wala naman itong nagawang national eh. Pero nilalapit nila mga kababayan. Ganun talaga yon, no? Kasi nga, back up po yan ng Malacanang. Yan yun naman, di ba? Nagkaroon ng sakuna sa Cebu. Maraming mga namatay nung dahil sa mga flood control. Hindi maayos. Nagkaroon ng matinding pagbaha dyan sa Cebu. Ang nangyari, ginawa ni Marcos ay binigyan lang ni Marcos ng 150 million or 200 million. Pero dito kay Leni Robredo sa lugar niya, binigyan niya ng magkano? Ang laki, di ba? Laki na binigay niya, umaabot yun ng ilang milyon yun, 500 million yata. Pagpagawa lang ng museum ni GC Robredo. Alam niyo na mga kababayan, ano? Ito. Punta na tayo mga kababayan kung sino pala itong napagalitan ni Senator Robin. Ito pala siya. Ha? Ito hindi napagalitan, pinagtawanan ng abogado. Review lang natin ng konti. But not with Las Cañas, who is the author of that document. As in answered po, Your Honor. Sabi siguro nito, sipin mo abogado ko 29 years na may experience, tapos ako bago-bago lang akong abogado, bata pa ako, director ka pa, hindi mo alam ang isasagot mo. The presiding of Ayan no. Di ba yung tawa ni si attorney Binluan. officer would like to remind the Pati rin si Jesus Cudero natatawa din eh. witness to kindly But not with Las Cañas, who is the author of that document. As in answered po, Your Honor. Ibig lang sabihin nito mga kaubayan, mas lalo po tuloy bumagsak ang kredibilidad at pagkaka-incompetent no incompetent, no? Tama ba? Incompetent yung walang hindi talaga ito competent na si Matibag. Nagiging kahiyahiya, nagiging katawa-tawa tuloy siya. Okay na lang din ito na nagkaroon talaga ng impeachment trial kasi dito tuloy lumalabas ang mga tao na mga hindi pa karapat-dapat na nasa posisyon ngayon. 'Di ba? Speaking of hindi karapat-dapat, ito pala yung kahapon mga kababayan. Panoorin natin, ito pala nangyari kahapon. Sino ba 'yon? Ito pala siya. Tuloy natin. Mag-ingay. Korte po ito. I was interrupted. Kanina talaga nagising kami lahat at pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka, no? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan, yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. yung mga lalong-lalo nasa front row, tinginan ko, kami pala yan. Alam mo, mabuti na lang, wala ako dyan, baka tawa rin ako ng tawa. Hoy, mga ingot, kayo yon. Kayo pinapagalitan din nyo. Isa pang sinabi nyo rito mga kawain, pansinin nyo. At pinagalitan pa kami sa front row. So, may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. No?
Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, Korte po ito. Judge I was Padilla. interrupted. kanina talaga nagising kami lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. Nagising daw silang lahat kanina, mga kaubayan. Huwag kasi kayong tutulog-tulog. Ayan tuloy, napapagalitan kayo. Huwag kayong tutulog-tulog. Ay, sandali. Mar, hindi naman yan natutulog. Sinasabi lang nila, parang bigla silang nagising, nalimpungatan sila. Literal yun na natutulog sila. Gising sila dyan, nagtatawanan nga eh. Nag-aanuhan nga sila eh. Diba? Maingay nga eh. Di, ang ibig ko sabihin kasi, kabastusan kasi yan. No? So, tutulog-tulog ka eh. Wala ka sa atensyon, wala ka sa focus. Diba? Isang kabastusan yan. At yan, mga kababayan, talagang yan yung actuation ng judge. Ganun talaga sa mga totoong korte. Dapat focus ang atensyon mo. Isa kang abogado, akala mo dito, tinitingnan nila mga kababayan, para bagang hindi siguro ka. Kasi ganito yan eh. Kung hindi yan nasita ni Senator Ruben, ang mangyayari dyan, para bagang ang dating, parang, kahina itong impeachment court. Kayang-kaya namin ito pagtawanan lang eh. Walang disiplinary, katulad ni Senator Miriam nung araw. Talagang, di ba? Butata kayo kasi nga hindi nyo akalain mayroon palang isang senator judge sa Senator Ruben Padilla na makikita yung mga ganyan. Diba? So, ayan. Hiya tuloy kayo. Tatandaan nyo na. Parang si Matibag din. Ang tanda na. Hindi pa rin alam ang dapat gawin. So, ito. Natin to si mga kababayan, si Luistro. O paano rin siya dito napahiya. I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. Mga kababayan, pagkatapos po nitong video na ito, masasagot po yung tanong baka mamaya mainip kayo, sabihin nyo, wala naman yung BMR, yung paliwanag kung bakit masasabi natin na si Senator Ruben ay talagang higit pa sa isang abogado, higit pa sa isang judge. Kumbaga, sabihin na lang natin, kasi nga, kaya bakit higit? Kasi nga, hindi siya abogado. No? Pero yung kanyang ginagawa ay talagang pure abogado at pure judge. Napakahusay, mga kababayan. At dito, nasulit natin ang pagkawala ni Senator Marcolita na palitan ni Senator Ruben. At ito yung isosolve natin. Sana hindi one-sided ang prosecution. Bakit tumawa dito yung mga nag-react? No? Bakit? Mabubutata natin yan, mga kababayan. Isang abogado po na tayong papanuorin talaga. Papaliwanag niya ng malinaw. Panoorin lang muna natin ito, ha? Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? No. Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Tingnan nyo mga kababayan, bilang isang abogado, talagang pumapalag pa itong si Luistro. At lead prosecutors po yan, ha, mga kababayan. Take note, congressman yan, abogada yan, at lead prosecutors pa. Take note mga kababayan, partida pa ha. Ito po ay naging prosecutors pala noon mga kababayan. O ituloy natin ha. Versus dito sa isang senador na artista lang ang pinanggalingan at hindi po ito abogado. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the Kita nyo mga kababayan, ang husay ni Senator Robin Padilla. No? Hindi pa rin sumasagot eh. Tinatanong ka lang naman, Luistro. Mahirap bang sagutin yon? Ang sagot lang naman, naniniwala ka ba? Ang tanong, naniniwala ka ba? Or ano ba ang tawag doon sa taong paiba-iba yung sinasabi? Ito ba ay sinungaling? O hindi? Oo o hindi? Bakit hindi masagot ng Luistro? Partida ha mga kababayan, abogada versus non-abogado. Di ba? Prosecutor versus non-prosecutor. Nagtrabaho talaga yan, prosecutors pala yan mga kababayan. response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Kita nyo? Mismo na itong isang judge na abogado, na si Chis Escudero, napansin din na hindi mo sinasagot yung tanong ni Senator Robin Padilla. O sino ngayon ang lumalabas na mas marunong pa? Sino ngayon ang mas lumalabas na mas abogado tuloy sa inyong dalawa? Diba Senator Robin? Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala. 10,000 hours Senator Pampilo Lacson. Bakit kaya nasabi yun? Teka lang sandali. Research nga natin mga kababayan yan. Bakit kaya may sinabing ganito, no? Ano kaya sinabi ni Senator Lacson 10,000 hours? Okay, tuloy natin. Na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan.
Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Grabe mga kababayan, tingnan nyo itong prosecutor ni ni Luestro. Mayroong mga kaso pala mga perjury, at alam po niyo ang ibig sabihin ng perjury mga kababayan, pagsisinungaling. Tingnan nyo. May mga hilig nila ng may mga kasong perjury, oh. Mga kababayan, grabe. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Correct. Tapos sinungaling lang ang mga witness. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, Nung palayan sila mga kababayan tumawa doon sa sinasabi ni Senator Robin Padilla dito sa one-sided. Sana hindi one-sided ang prosecution. Siguro iniisip nitong mga ito, sandali, prosecution kami. Kami ang nagpo-prosecute. Kaya dapat mayroon kaming side. Kung titingnan mo mga kababayan, mga comment dito, kaya siguro itong sa post ni Senator Robin, marami pong tumawa kasi pang naintindihan nila itong sinasabi ni pangalan nito ni Luestro, Jervel Luestro. Kung kaya't siguro mga kababayan, ito po rin yung dahilan, no? Kung bakit parang hindi sila maingay sila. Siguro nagtawanan sila dyan, no? Kanina talaga nagising kami lahat at pinagalitan pa kami sa front row. Yun pala yun, mga kababayan, ano? O kita nyo? Ito pala yun. Tuloy muna natin, ha? Doon pala sa one-sided yun. Ano ba talaga ito one-sided, Bimar? Binibitin mo kami. Sandali, patapusin na muna natin to. yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig nyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the eh.
prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko. And I'm sorry, Ayan na mga kababayan. Your Honor. Ayan na mga kababayan. Ang punto ni Senator Robin dito ay hindi nakuha ni Jervel Luistro. Kasi nga po, ang punto dito, yung witness na kinukuha ninyo, may mga kaso. No? At base po dun sa mga report, mayroon po talaga mga kaso. Ang sinasabi siguro ni Luistro, wala pang conviction. Ngayon, pagdating naman dito sa mga judge, sabi ni Senator Robin, bakit hindi tayo puro parehas ang trato? Eh yung mga judge, hindi pa naman hindi pa naman convicted, hindi na nga pinapadalo dito. Di ba mga kababayan? Ang husay ni Senator Robin, alam niyo kung bakit? Mula doon sa witness, nagiba ni Senator Robin ang mga prosecution sa pamamagitan ng kredibilidad nito mga witnesses na mga sinungaling. Kasi may mga kasong perjury. Papago-bago ang mga statement. Ang unang statement, sinabing ganito. Ang ikalawang statement, sinabing ganito. Ano ibig sabihin nun? Walang credibility. Hindi dapat paniwalaan. Mayroon pang kasong perjury. Ibig sabihin, kasinungalingan na kaso. Na pag panapatunayan yun, lahat ng kanyang sinabi, walang bisa mga kababayan. Kasi nga, nakasuhan at nasintensyahan ng ng kasinungalingan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Tapos yan ngayon ang mga witness ninyo. At sa kabilang banda naman, mayroon kami dito mga huwes, na mga senator, na ayaw papuntahin dito dahil nga may kaso. Hindi pa naman convicted. Di ba ga? Sana wag kayong one-sided. Ito man namang mga kababayan ang gustong ipunto ni Senator Robin Padilla. Nagigets nyo na? Pero hindi naman po ako abogado. May abogado po tayong papanuorin na mas maliwanag po ang ipapaliwanag dito. Panuorin po natin ito mga kababayan. Si attorney, ito pong si attorney mga kababayan, attorney Niel Abayon. Sa tingin ko po, reasonable naman na yung maging presumption ng ordinary member ng taong bayan ay dapat lang maging one-sided or biased yung prosecution kasi yung trabaho niya ay prosecutor, therefore to prosecute. Pero para po mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung Ayan ha mga kababayan. Kaya nga nagtawanan sila dito sa post ni Senator Robin, di ba? Mismo na po ito, post ni Senator Robin ha. Kasi nga maraming hindi nakaintindi. Dahil nga talaga ang paliwanag pala dyan, oo nga naman, yung unang tingin talaga, dapat one-sided ang prosecutors. Kaya nga sila prosecutor eh. Pero mga kababayan, dito ngayon lumalabas na napakahusay pala ng Senator Robin Padilla. Kasi nga, hindi natin alam kung mayroon talagang nag-research. Kung si Senator Robin Padilla talaga, nasa utak niya ito, may idea talaga siya, na kahit prosecutor ka pa, hindi ka dapat one-sided. Naku, panoorin nyo. Ito mga kababayan, sana nakarating pa kayo dito sa dulong ito ng video ha. Tuloy na natin. yung duty naming lawyers when it comes to prosecution of cases. I-discuss ko po for today yung Code of Professional Responsibility and Accountability po namin. Kasi meron pong mga misconceptions and presumptions when we talk about prosecution at defense. Hindi po yan kasi simple na pag prosecution, you will just prosecute at pag defense, you will just defend your client. That's not the main purpose. So, i-explain ko po talaga sa inyo kung ano yung trabaho po namin, yung obligation, duty po namin sa kapwa namin Pilipino, sa taong bayan, and of course, to our constitution, to the laws, and to the rule of law in relation to our function kung magpo-prosecute man kami or magde-defend ng kliyente sa isang kaso. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga Kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so konting facts lang po muna tayo para maintindihan niyo po talaga yung full context. So today nga po is the continuation lang yung pag-present kay NBI Director Melvin Matibag. Tapos yung isa po kasing questionable na nangyari sa pag-present sa kanya is yung tungkol sa testimony ni Las Cañas. So, ang nakita kasi ng defense doon, unsigned yon yung pleading na yon. Tapos doon nga lumabas yung sinabi ni lead prosecutor Luistro na sa ICC daw hindi naman kailangan signed kasi yung mga statements.
And then yung napasabi po si Presiding Officer Escudero na we are not the ICC. So yun yung isang questionable, kaya dun kasi nagmula itong line of questioning ni Senator Padilla. Kung ako pong tatanungin ninyo based lang sa observation ko dun sa flow ng question and answer portions niya and eventual na gusto niyang puntahan talaga kasi tinetest niya yung credibility dito ni NBI Director Matibag as a witness. Pero hindi lang na fully na pukpok po talaga ni Senator Judge Robin Padilla kasi medyo nagka-slight commotion po dito sa Senate trial na to or sa plenary po during that part of the trial kasi yun yung ano pa yung may mga tumatawa, may mga remarks nung sinabi niya ni Senator Padilla yung dapat hindi maging one-sided. Tapos sinasabi nga doon ni Senator Robin, hindi pwede yung ganyan na nagsaside remark, nagsaside comment, so on and so forth. So yan po yung understanding ko and I believe is the pinaka-context kaya bakit umabot sa ganung line of question si Senator Padilla na hindi dapat maging one-sided yung prosecution. Okay, so ngayon po, with that said, ipapakita ko muna sa inyo yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. So ito po yung batas na nag-govern sa aming mga lawyers kung paano po namin i-handle at i-carry yung sarili namin sa public at kung ginagawa po namin yung function namin as a lawyer. Okay, so kung makikita po nyo dito, AM-number 22-09-01-SC, Code of Professional Responsibility and Accountability. At ito pong sipira na to, Code of Professional Responsibility, bago na po kasi ito siya noong 2023, ito siya nag-take into effect. So baka lang merong mga old lawyers dyan. Hindi na ako mag-i-interrupt mga kababayan ha kasi nga napakapakinggan po natin dahil maliwanag po ito, maiintindihan po natin kung bakit sinabi ni Senator Robin Padilla dito na wag sanang one-sided ang prosecution. Na parang dito siguro natawa or pinagtawanan nitong nila Kapunan or yun hula ko lang yun ha. Yun siguro yun kasi di ba yun yung pagkasabi ni Senator Robin no, nagalit na siya na sinabi niya huwag kayo maingay dyan, di ba? Ang ingay nila, di ba? Para bang ang nangyayari, para bang siguro baka nagtatawanan sila doon mga kababayan. Nag-react sila doon sa sinabi ni Senator Robin na huwag kayong one-sided. Tuloy natin ha. Ito po ang napakagandang paliwanag, napakalinaw. At ito palang si Atty. Libayan ay kaya makikita natin ganitong suot niya. Pati suot niya, papaliwanag niya rito kung bakit ganon. At ito na nga yun ha. Ito na po yun. Na hindi aware pero bago na po yung sipira natin 2023 na. Okay, so yung una po na magandang maintindihan nyo talaga dito is yung duty po namin as lawyers. So ito po, Canon 3, fidelity yung gusto kong ipakita po muna. So fidelity pertains to a lawyer's duty to uphold the Constitution and the laws of the land, to assist in the administration of justice as an officer of the court, and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in the pursuit of truth and justice. So self-explanatory naman, di ba? While we perform our duties as a lawyer, as officer of the court, we must uphold the Constitution and the laws of the land. And then ito pong section 2, gusto ko lang din ipakita sa inyo. The responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for laws and legal processes, safeguard human rights, and at all times advance the honor and integrity of the legal profession. As an officer of the court, a lawyer shall uphold the rule of law and conscientiously assist in the speedy and efficient administration of justice. As an advocate, a lawyer shall represent the client with fidelity and zeal within the bounds of law and the sipira. So again, very self-explanatory. Dapat po yung pinaka-basic lang talaga or yung pinaka-point nito ay sundin namin yung rule of law when we are performing our functions. And when we say rule of law, included po dyan yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. Okay, so ngayon baka nagtataka kayo, wala namang kinalaman yung prosecution dyan, attorney. This is very general, general guidelines provided. So wag po kayong mag-alala, doon tayo pupunta naman next sa duty pag nagpo-prosecute na po talaga kami ng kaso. Ayan na. Ayan na mga kababayan. Okay, so for that po, pupunta naman tayo sa Canon 2. So basahin lang po natin yung preliminary definition of propriety. A lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standards of ethical behavior. So kung makita po nyo, di ba, nakalagay, dapat mag-maintain talaga kami ng appearance of propriety even in our personal and professional dealings. Kaya kahit nga po ako, pag ginagawa ko itong mga videos na to ay nakabarong ako, di ba? Kasi I present or I portray myself as a lawyer when I make these videos. Kung makita po ninyo, ang nakalagay dyan, The Attorney Neil Abayon Show, Legal Videos and Current Events.
lawyer explains, nakalagay po yan sa thumbnail ko. Kaya naka-blue barong po tayo palagi. And that is simply because po of my own little way para ma-uphold yung dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Kasi pag nasa court nga kami, hindi naman kami pwede hindi nakabarong, di ba? It's either nakasuit or nakabarong. And since nag-lawyer po ako sa videos, kaya naka-blue barong po ako palagi. Okay, so anyway po, humaba yung introduction natin. Ngayon punta lang po tayo sa section 31 dito. So ito na po, section 31, prosecution of criminal cases. The primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. Okay? Suppressing facts, concealing of, tampering with, or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony is cause for disciplinary action. The obligations of a public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in the private practice who are authorized to prosecute under the direct supervision and control of the public prosecutor. So ang una pong maganda nyong ma-take note talaga dito is this part here. The duty of a public prosecutor is not to convict. Hindi po namin trabaho talaga na magpakulong lang. Okay? Kundi ang trabaho po talaga namin pag kami ay nasa prosecutor role namin is to see that justice is done. So when you say Ayan na, kinilabutan ako mga kababayan. Ito na kaya yon. Kaya pala hindi dapat sila maging one-sided. Dahil ayon dito sa paliwanag sa canon law, canon na po ito yung pinaka-biblian po ng mga abogado. Prosecution of criminal cases. The primary duty of a public prosecutor is not to convict. Ano ka, Luistro? Ngayon pa lang gusto mo na convicted na si BP Inday Sara eh. Hindi pa na yan ang trabaho ninyo. Ay, naku talaga. Ayan na mga kababayan, ang galing! Tuloy. say to see that justice is done ay para yan mapalabas yung katotohanan based on the facts and all the evidence. Tapos yung may trabaho po niyan to determine whether or not i-convict ba ang isang accused ay nasa judges po yan. So in other words, hindi po dapat kami gumagawa ng mga actions, which is ito yung nandito sa second part. Hindi kami gumagawa ng mga actions, questionable actions that is a possible violation of the Constitution and laws of the land para lang mapakonvict ang isang akusado. Okay, so most likely po dito yung pinaka-point talaga ni Senator Robin Padilla. Kaya nasabi niyang wag maging one-sided yung prosecution kasi yung prosecution dun nga nag-present sila nung evidence na questionable yung kay Las Cañas. So pag ganun po kasi may questionable statements nga, pwede nga yun siya pumasok dito itong sa second paragraph. So pag ganyan, that can lead to a violation of this duty kasi hindi na yun simply just to see that justice is being done, kundi para lang po makonvict ang isang tao via all means, even via questionable means. So, yan lang po ang gusto kong i-point out. Again, the public prosecutor is not biased towards prosecuting a case. Bias dapat siya to see that justice is done because at the end of the day, as prosecutors, hindi po nila pwede i-bend yung batas, i-bend yung constitution para lang magpa-convict ng isang akusado. Because again, our duty is to see that justice is done para lumabas po yung katotohanan via all the facts, evidence, witnesses, documents submitted, and bahala na po yung korte mag-convict dyan. Hindi po kami dapat nagbe-bend ng law, mag-suppress ng facts, conceal, tamper, destroy evidence, coach a witness, offer false testimony para lang mapakonvict. Pag ganun na po, that is against our code of professional responsibility when we are wearing our prosecutorial role as lawyers. Okay? And then next po, magdi-discuss na lang din ako ng case regarding the duty of the prosecutors para mas maintindihan nyo po talaga. So this one is GR number 2459. So ayan ha mga kababayan, maliwanag po ano ho. Dito nga po sa binasa or sinabi ni attorney no. Suppressing facts, concealing of tampering with or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony is cause for disciplinary action. Aba, pwede pala ma-aksyonan ano? Pwede pala maparusahan. Ano ho mga kababayan? Katulad na lang yan ngayon. Gumamit sila ng isang affidavit na hindi naman pirmado ng isang tao na may kaso ng pabago-bago or perjury. Diba mga kababayan? So ito yung isa sa mga matitinding, ngayon sa mga matitinding kinakaharap nila ngayon na mahihirapan sila dito mga kababayan. Kaya pala mga kababayan, ano? Kaya dito, good job Senator Ruben, bravo, palakpakan natin mga kababayan. Pumalakpak kayo, i-comment nyo dyan sa comment section ng palakpak ninyo. Kasi itong one-sided na ito, grabe.
napaka-igsi ng words. Ganito talaga, no? Yung mga magagaling na tao, mahuhusay na tao. Minsan, mga maliliit lang na salita, parang si Tatay Digong, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yun lang. Napaka ano talaga ng ano niya, yung mga wordings niya, di ba? Ito naman, sana hindi one-sided ang prosecution. Nagtawanan sila, napagalitan tuloy sila, mga kabayan. Yung pala yun, mayroon palang ano yun, mga kababayan, mayroon palang significant yun, sinasabi ni Senator Robin. Ha? Yun. Alam niyo po, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo bawal po ang ginagawa. Alam niyo, pag kayo ang inyong sagot, sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin. Yun pala mga kababayan ang napakaliwanag. Pagkasabi ni Senator Robin Padilla ng huwag kayong one-sided ang prosecution, yun na. Siguro nagtawanan, kaya sinabi ni Senator Robin, bawal po ang ginagawa nyo na yan. Nag-ingay sila doon, nag-react sila. Tuloy natin ito kay mga kababayan. Kay Abayon, kay Attorney Niel. Lawyers. Okay? And then next po, magdi-discuss na lang din ako ng case regarding the duty of the prosecutors para mas maintindihan nyo po talaga. So this one is GR number 245926, July 25, 2023, People of the Philippines versus XXX, accused appellant. So ano na po, kinonceal yung identity dito nung affected or aggrieved party, hence the letter XXX ang ginamit. So, kita nyo naman po, no, medyo maliit lang. So anyway, ito po yung pinaka gusto ko i-point out talaga dito. Pertinently, the prosecutor should be mindful of their duty under the newly promulgated Code of Professional Responsibility and Accountability, that their primary duty is not to convict, but to see that justice is done. Their overzealousness in prosecuting an accused will never justify a trampling of their constitutionally protected right to be fully informed of the nature and cause of the crime being charged. So again, this is just a reminder to the prosecutors na wag i-bend yung constitution, yung mga ordinary statutes po natin sa pag-prosecute ng kaso nila, kasi pag gawin po nila yon, hindi pumapasok doon yung to see that justice is done. So anyway, again, the main point lang po is that may tama naman yung point ni Senator Robin Padilla. Hindi lang niya na-explain ng maayos yung full context, but I am assuming ito yung gusto niya i-point out dito, na wag maging bias yung prosecution in the sense na gumagawa sila ng mga paraan that will affect constitutional rights of the respondent para lang po ma-prosecute po talaga nila or mapa-convict nila yung accused dun sa kaso nila dito po sa impeachment trial. Tingin ko ito po yung pinaka gusto talaga i-point out ni Senator Robin Padilla. But of course, this is just my own understanding niya. So kung hindi ito yung point ni Senator Robin Padilla, kung nanonood po kayo, Sen, with all due respect to you, feel free to correct me lang po kung mali yung understanding ko sa gusto nyong puntahan sanang punto talaga. Okay, so yan lang po. Ngayon magbigay na lang din ako ng comments dun sa statement ni Las Cañas in relation naman dun sa pag-present. Palagay ko mga kababayan, ito yun. Palagay ko ito yun, no? Sa palagay ko lang mga kababayan, kasi saan naman kukuha pa si Senator Robin ng ano? Kasi binasa na nga yung canon eh. Di ba mga kababayan? Palagay ko lang, dito kinuha ni Senator Robin yun. Bagamat hindi abogado Senator Robin Padilla, mukhang napansin niya na ito na may ganito palang canon, no? Kasi butata talaga sila rito mga kababayan eh. Di ba? Butata dito si Jervel Luistro. Okay, tuloy natin. Sent kay NBI Director Matibag as a witness. So quick break lang mga ka-Seymour, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscribe. I-like ko na po mga kababayan na advance na natin muna. I-like na natin. Ulit ha. Like na natin ang video. Ayan, naka-like na ako. Kaya mag-like na po kayo. Ako nakasubscribe na po ako dyan, matagal na eh. Okay, so ang masasabi ko lang doon, tama naman yung ruling ni Presiding Officer Escudero na yung point lang ng prosecution kaya nila sinama yung statement na yun ni Las Cañas is para lang yun imapakita
na yun yung isa sa source of information ng NBI para ma-determine nila yung real and active threat daw nila na situation. So okay lang naman po yun kasi like what the prosecution stated dito, hindi naman yun ang purpose ay para sabihin ni NBI Director Matibag na totoo yung contents, kundi para nga lang maging basis ng investigation niya. So pwede yun siya pumasok dun sa doctrine ng independently relevant statement. Kasi relevant siya as to the fact para ma-establish na naging basis lang siya. Pero yung naging dilemma lang po, kung ako tatanungin, binasa pa kasi yung contents nun eh. Diba? So kung binasa yung contents na may mga allegations, accusations against VP Sara, tapos yung point naman nila ay hindi para i-establish na totoo yung contents na yon. Ang ganun kasi nangyari since na put in the record yon, narinig ng buong public, unfair din po yun kay VP Sara kasi si VP Sara ngayon has no right to confront yung person na nagsabi ng mga words na yon na inakusahan siyang gumawa yung mga certain crimes. So kung yung point lang po sana talaga ng prosecution is to establish na as basis nga lang yung siya of the investigation, dapat tumigil na doon at hindi na binasa yung contents. Kasi pag binabasa na nga po yung contents, lumalabas na yung mga accusations, tapos it would now appear, although hindi siya ina-admit nga as to the truthfulness, pero yung mga words lang, pangit na kasi hindi na pwede ma-confront, di ba, ng respondent dito yung actual person na gumawa. So, kung ako po tatanungin, may ano po talaga doon, may room for argument and discussion pa sana, especially as to the part na binasa yung certain portions of it. Tingin ko ito rin po yung isang reason kaya na-mention ni Senator Robin yung statement niya na sana hindi one-sided kasi ginagawa ng prosecution ngayon ay mga, kung ako po tatanungin na, this is just my observation sa ginawa nila ay questionable actions para lang makakuha sila ng plus points, may it be sa political angle or makaapekto sa political capital ni VP Sara. So dapat sinabi po na ito lang isang basis namin for the investigation kaya na-conclude namin to. At period na po sana dapat doon. Kasi yun nga po, walang right to confront or cross-examine yung respondent considering wala naman yung actual person na gumawa ng statement na yun. And then yung next question na lang po dyan, ano kaya yung posibleng epekto nung statement na yun ni Las Cañas overall sa credibility ni Director Matibag? So, hindi to pinukpok talaga ng defense pero tingin ko maganda sana doon or posible sana nilang pukpukin pa yon considering na unsigned daw po, 'di ba, yung statement na yon at doon nga lumabas yung sinabi ni Lead Prosecutor Luistro na hindi naman kasi kailangan daw sign sa ICC. So, kung ganun, tapos ginamit yun siya as basis ng NBI, an unsigned statement ginawa as basis ng NBI, pwede sana yun questionin ngayon ng defense na bakit nyo ginamit ang isang unsigned document as basis for your investigation. So, kung pinukpok nila sana ng pinukpok yun, ay tingin ko makaka-plus point sana sila doon to discredit NBI Director Matibag. Pero hindi po nila yun ginawa dito sa cross-examination. Pero meron pa rin namang chance to present their own evidence, their own witnesses itong defense. So tingnan natin kung atakihin din ba nila yung angle na yun. So yun lang yung nakita ko na tingin ko sanang posibleng maka-plus points pa kung pinukpok lang nila ng pinukpok yun. Okay, so yan lang po ang tingin kong interesting developments dito sa day 9 of the VP Sara impeachment trial. Kasi everything else very straightforward naman. Then yung question and answer portions ng judges, straightforward lang din, nothing complicated except dun sa part ni Senator Robin Padilla. So kung gusto nyo po mapanood yung day 8, dito nyo po yan mapapanood sa video na to and straightforward except dun. Okay mga kababayan, so dito na muna tatapusin yan. Ano? So ito ang na-take away ko dito sa sinapaliwanag ng attorney. Bandang dulo, yun nga, no, sana kung pinupok na pinupok, mukhang nakalamang sana ang depensa. Pero mayroon pa pong chance mga kababayan. Tandaan po ninyo, ito munang ngayon, ang prosecutors muna ngayon ang naglalabas ng kanilang mga ebidensya. So mas matindi ito mamaya. Mas matindi ito mamaya pag naglabas na si Bibi Inday, yung kanya namang mga witness naman. Ngayon kanila pa yan ngayon. No? Kaya magpepiesta talaga tayo pagdating na ng side naman ni Bibi Inday ang maglalabas ng mga witnesses at mga ebidensya. Sa ngayon kasi, no, kahit sarili nilang ebidensya, sa kanila na ito lahat, kumbaga kanila pa ngayon yung halakhak ngayon, kanila pa ngayon, nabubutata na sila eh. How much more mga kababayan, pag side naman ni Bibi Inday Sara maglatag na po ng mga witnesses at mga ebidensya. Di mas lalo na po itong magmukmukhang mga kengkoy at mga kawawa itong mga ito. Kaya kapani-panabik po itong impeachment mga kababayan, abangan po ninyo, wag po muna kayo mainip. Alam ko, marami po no, sa ating mga viewers ang medyo natatabangan, nasasakitan na ng pero ganito na lang po. Katulad sa amin, kami pong mga vlogger, mas lalo kami pong absorber no, ng parang pakiramdam na hindi maganda, na-absorb namin yung mga stress, mga sama ng loob, kasi mga pagbibintang, hindi totoo.
Pero ganun po talaga sa korte, mga kababayan. Latagan muna yan ng mga ebidensya. Sino mauna? Nauuna po ang mga prosecutors. Pero itong tandaan nyo, para hindi po kayo mawalan ng pag-asa. Hindi pa po tapos, mga kababayan. Nag-uumpisa pa lang, maglatag sila ng mga witnesses at mga ebidensya. Pero ngayon pa lang, pag cross-examine sila, sumasablay na. How much more kung mayroon ng ebidensya, may witnesses pa na ipepresent ang kampo ni VP Inday Sara, mas lalo na silang magmumukhang tanga, mukhang ingot, mabbo. Kawawa talaga sila dito, mga. Kaya abangan po natin, nakaka-excite. Now, nagets nyo ba ang punto dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla? Ito pala yun, mga kababayan. Dito tayo hahanga kay Senator Robin Padilla. No? Kaya ngayon tuloy, lumalabas sa service, Senator Robin Padilla, ang isa sa pinakamataas, no, na maaaring Vice President na lumabas. Hindi kaya sa Senator Robin Padilla, yung isa sa Vice President, mga kababayan. Ako, natin ha. Hindi abogado si Senator Robin Padilla, pero nakikita nyo naman ngayon, mga kababayan, mas mahusay pa sa mga abogado. Kaya abangan po natin yan. Ito malamang ang pinaghugutan ni Senator Robin Padilla tungkol doon sa one side. Kayo kabayan, anong inyong na-take away dito? Ano ang inyong napansin? At ano ang inyong opinion? Tama ba? Totoo ba? At maayos ba ang pagkakasabi ni Senator Robin Padilla na sana ang prosecution ay wag one-sided? Sa inyong palagay, mga kababayan, maganda ba ang pinagkahugutan ni Senator? Wala ba kayo? Well, akong tatanungin ninyo, wala ko, andun pala sa kanon yan, na hindi dapat sila one-sided. Okay? Maraming salamat po. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Kung anong man inyong komentaryo, opinion, pakicomment po dyan sa baba sa comment section. Huwag kayong mahiya. At pag-uusapan po natin yan po po. Dimar Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!